So magandang araw. Nandito ulit tayo sa mall. Gagawa lang ulit tayo ng video. So tong video na to is ganun pa rin. Same pa rin siya sa self-improvement. Pagpo-focus sa sarili. Kasi pagka nag-focus ka sa sarili, nag-self-improve ka, nagiging attractive ka. So nangyayari is binibigay mo lahat ng attention mo sa sarili mo para makuha mo yung mga gusto mo at habang nagsosurvive ka, makukuha mo yung mga gusto mo. Bali, na-attract mo yung mga sa pagiging ikaw. Kung ano yung finocus mo, 'di ba? Kaya nga mahalaga to self-mastery. So, same lang din to sa self-love, yung mga sinasabi ko sa inyo dati. Yung self-love, tapos yung pagpo-focus sa sarili para maging attractive ka. Meron din ako napanood dun kay Locario sa video niya. Yung drinap niya na game na kapag nakipag-deal ka sa babae na walang sexual desire sa'yo is dinidilute mo yung sexual charisma mo. So, hindi ka nagiging charismatic. Kasi nga nakikipag-deal ka sa mga babae na puro resistance tsaka hindi ka sexually dinidesire. So, ganun yung mangyayari. So, napansin ko yan kasi inobserbahan ko rin yung tatay ko. Kasi yung tatay ko, 'di ba, kasal sa nanay ko. Tapos, ano nangyayari is hindi ko nakikita yung tatay ko tuwing gabi lang. Tapos yung aalis na siya. So, parang hindi siya tumatagal nakikipag-deal sa mama ko. Kasi 'di ba may sinasabi tayo pag nasa relasyon ka, mangyayari is parang yung babae bebetafication ka dahil sa non-sexual energy. So ang gagawin mo is pag nakikipag-deal ka sa mga babae is ang attention lang na ibibigay mo is sexual lang talaga. Hindi mo bibigyan ng mga non-sexual attention yung babae or yung mga hindi align sa sexual desire mo. 'Di ba nabanggit ko na sa inyo yun, yung dati sinabi ko na sa inyo na kapag nakipag-deal ka sa mga babae, dapat siya ba ay bembangable at siya ba ay mauutusan. Kung sa long-term relasyon siya ba ay bembangable or siya ba ay mauutusan. Yun lang talaga yung titingnan nyo sa babae. Tsaka at the same time, pabalik pa rin siya sa sarili mo. Yung pakinabang na makukuha mo dun sa babae, di ba? Ganun lang naman yun Siya ba ay bembangable or siya ba ay mauutusan. So, yun lang. So, kailangan mo talagang mag-focus sa sarili mo Ibigay mo lahat ng attention mo, energy, pati nga pera 'Di ba? Mag-ipon ka para sa long-term benefit mo, makabili ka ng mga assets na magge-generate ng pera para habang hindi ka na nagtatrabaho, is may pera ka pa rin. So, ganun talaga ang gagawin mo. Mag-focus ka lang talaga sa sarili mo para maging attractive ka. Alam ko na-drop ko na yung video na yan yung pagiging attractive overall. Na-attract mo sa pagiging ikaw. The more na binibigyan mo lang na attention yung in-alignment sa'yo, the more na mas nagiging attractive ka. Ganun yun nangyayari. Mas nagiging attractive ka kasi nga hindi mo dinidilute yung sarili mo Hindi ka nag-a-adjust, nagbe-bend. Yun din yung napansin ko 'di ba sa trabaho. Sa trabaho, hindi ako gaano nakikipag-usap. Sa mga babae na wala akong mapapala. Puro chismis lang, mga ganyan. Hindi ako nakikipag-usap. So, ang ginagawa ko is sa trabaho is yung mga tingin ko, trip ako, yun lang yung binibigyan ko ng attention. Yung mga tingin ko, trip ako. Pero sa trabaho nga ngayon, hindi ko na binibigyan kasi nga, lahat ng mga attention ng babae, hindi mo sigurado, di ba? Either sexual ba yan, friendship ba yan, or yung gagamitin ka lang para gawin kang utusan, di ba? So, hindi mo talaga alam. Kaya nga maganda talaga mag-cold approach ka sa kalsada Isa rin yun. Kasi pag nag-cold approach ka, yung focus mo is sarili mo personal development nga, social development nga siya, di ba? Para i-overcome mo yung fear mo,
tsaka yung rejection mo, yung mga ganun. Majority naman ng mga lalaki na nasa relasyon ngayon, baka nga walang rejection yan eh. Kasi nga 'di ba nanligaw yan nung high school tsaka nung college. So yung mga yan is walang rejection yan. Siguro merong isa or dalawa ganyan, pero ang success rate nila mataas kumpara sa akin. Kasi sa akin numbers game ginagawa ko. Zero tolerance kasi ako sa resistance eh. Once na unang kausap ko pa lang doon sa babae, dapat ganun din kayo. Once na unang usap mo pa lang sa babae, may resistance na, is hindi mo na siya bibigyan ng atensyon. Kasi nga ayaw mo nga i-dilute yung masculinity mo, 'di ba? Sexual charisma, 'di ba? Masculinity. Yun yung drain up ni Locario. So it makes sense din talaga. Kaya talaga mas maganda mag-focus ka talaga sa sarili mo. Kaya yung may kasama ka or wala, is naayos mo pa rin yung buhay mo, 'di ba? Pumaldo ka, okay yung kalusugan mo. 'Di ba? Napansin mo yung pag nagse-self-improve ka eh. Parang nagiging attractive ka. Now, nga, nagiging attractive ka, pero hindi guarantee ito na magkakaroon ka ng babae. Kasi 'di ba nag-approach nga ako na marami, pero marami pa rin ng rejection. Kasi nga, sa ngayon, yung mga babae rin kasi na social condition na rin yan. Tsaka ang majority talaga sa lipunan ay blue pill mindset. So kagaya nito, yan yung dalawang babae, siguro syota ng lalaki, tagahawak siya ng bag ng babae sa Louis Vuitton. So yan yung mapapansin mo sa lipunan, yung mga lalaki tagahawak ng bata. Yung tatay ko, hindi ko naman ganun, hindi Hanson eh. Hindi naman Hanson yung tatay ko, pera lang talaga eh, tsaka mag-expand eh. Magparami ng anak eh. 'Di ba? Yun lang yung role ng lalaki eh. Tsaka syempre yung magbigay rin ng tahanan, 'di ba? Protection, kasama na sa protection 'yun. Kasama na sa protection yung ganun, yung magbibigay ka ng pera, tsaka pagkain, tsaka tirahan. Kasama na 'yan doon. 'Di ba? So, mas attractive yung ganun. Napapansin mo yung mga lalaki, dalawa lang kasi lalaki eh. Under servidor yan or yung lalaki nga na sexually attractive, yung nagfo-focus sa sarili. Kasi nga nagiging makasarili siya, hindi niya dinidulot yung masculinity niya. Once kasi 'di ba nasa relasyon ka, lagi mong kasama yung babae, nagiging effeminate bitch ka na rin eh, 'di ba? Napapansin mo. Nagiging gusto mo na ng yakap-yakap, node-node na sini, tapos nagiging emotional ka na rin, ginagaya mo na rin yung sayaw-sayaw ng babae. Nagiging bading ka na rin eh, no? Nakahawaan ka. Now, hindi yan naiiba sa mga nanligaw tsaka nakipag-friendship. Kasi ang masculine nga, 'di ba, na trait, you get what you want, 'di ba? Gagawin mo yung mga gusto mo regardless na sasabihin ng iba. Kasi nakafocus ka nga sa sarili, tsaka logic siya eh. So ganun yun. Napansin mo yung mga may asawa, 'di ba? Yung mga nanligaw or nakipag-friendship, passive kasi yung ganun eh. So ano nangyayari, dinidilot nila yung masculinity nila. Hindi sila nagiging attractive. Kaya nga mapapansin mo pagka nagsosolo ka lang, nakikipag-deal ka lang sa mga nakikipag-deal ka lang sa mga babae na may sexual desire sa'yo, is hindi mo nadidilot yung masculinity mo. Kasi nga, 'di ba, ano ba gusto ng lalaki? Mabembang tsaka utusan yung babae para sa benefit niya. Parang yung mga ginagawa ng pimp, 'di ba? 'Di ba yung pimp, marami silang rejection, thousands yung rejection nila para makahanap ng babae na down sa kanila, nasusunod sa lahat ng utos nila. Kasi nga leadership, 'di ba, masculine. Ano ba trait ng masculine? Confidence, hindi passive, assertive, man of action, confident, tsaka hindi emotional, logic, 'di ba? Tsaka driven. Meron din yung merong word nun eh, parang goals, yon yung may goals, may goals. Ano ba English nun, nalimutan ko na, basta yon yung word na yon. So yun nga, mapapansin mo yan eh sa mga
Lalo na yung nakikipag-live-in. Kaya never ako nakipag-live-in eh. Sa totoo, mas tatagal yung relasyon nyo pag hindi ka nakikipag-live-in sa babae. Or hiwalay kayo ng kwarto. Kasi ang mangyayari, kunwari, hindi magkahiwalay kayo ng kwarto ng babae. Ang mangyayari is, hindi na didilute yung masculinity mo, di ba? So, ang mangyayari nun is, nakatingin yung mga bata. So, mangyayari nun is, nakafocus ka lang sa sarili mo, hindi mo binabago yung sarili mo, di ba? Kasi yung babae, malakas makahawa yan kasi emotional yan eh, di ba? So parang nababaliktad. Yan yung sinasabi ko sa inyo dati na betafication na ano. Tsaka pag nakipagrelasyon ko sa babae, matik na yan na may beta traits ka kahit papano. Yan yung sinabi ni Alan Roger Curry dati na kinategory niya yung mga lalaki is beta, tapos alpha. Yung alpha is makikipagkita lang tsaka makikipag sex lang sa babae. Yun talaga yung pure masculine, hindi na ipagrelasyon. Tapos yung pangatlo, meron naman isa pa pala, beta traits with beta with alpha traits. Ibig sabihin, yan yung parang sila bugoy na koy-koy. Basta yung mga makikita mo sa katawan nila, hindi masculine na masculine, pati itsura, pero may alpha mindset. Tapos meron namang isa naman, yung mga alpha na nagko-commit, yung nasa relasyon, may beta traits yan. Yan yung alpha na may beta traits. Yan yung mga yun. So, yun nga. Mapapansin mo, 'di ba? Kaya do sa category pa lang na yun, makikita mo na yung delusion, 'di ba? Dinidilute yung sexual energy, 'di ba? Makikita mo na. Kasi pag pure alpha ka, sex lang talaga, bembang lang, tsaka uutusan mo yung bitch mo. Tapos ikaw masusunod. Pagka alpha and may beta traits, yan na yung magre-reproduce ka, mag-aalaga ka ng bata, 'di ba? Or magpro-provide ka, 'di ba? Tapos magdidisiplina ng mga bata, 'di ba? Yan yung ano. Yan yung alpha na may beta traits. So, yun nga, mabalik tayo sa topic na yan. Kaya maganda talaga is mag-focus ka talaga sa sarili mo. Yung talagang gawin mong attractive yung sarili mo. Para sa sarili mo, ma-attract mo yung bitches, money, good health, tapos social skills mo, hindi ka mahihiya. Kagaya dito, kanina may mga teenager na 2 babae sexy. Sabay, umupo ako sa harap nila. Tapos parang baliwala lang. Kasi, alam ko na, testing ko yun sa sarili ko na hindi ako maiilang or hindi ako mag-iimit ng vibe na awkward. So may mga batang babae sa harap ko kanina, mga sexy pa nga, matangkad pa sa akin. Pero hindi sila umalis, so hindi sila nahiya or something kasi nga kinokontrol ko yung vibe ko eh. Ganun yung ginawa ko, 'di ba? Meron din sa katrabaho ko, sa trabaho, siguro 19 pa lang yun or 20 yung babae. Tumabi siya sa akin. Siguro nag-bash siya sa presence ko, 'di ba? Parang siya, nahumaling. Kasi yung mga babae, hindi ka makakapagsinungaling dyan. Kasi nakakasense sila ng vibe. Kasi nga, di ba, feminine sila. So, ma-attract lang talaga sila sa mga masculine. Kasi sa lipunan ngayon, majority na nagtatrabaho na yung mga babae, is diluted na rin yung nila eh. Actually, sa babae rin diluted na rin yung femininity nila Kasi, mapapansin mo, nagtatrabaho na sila, di ba, naka-uniforme. So, yung mga napapansin mong ka-partner nila, 70% or 80% sa lipunan is feminine yung lalaki. Kasi diluted na nga di ba? Yan yung sinasabi natin na hindi talaga alignment. Ngayon nga pinapaniwalaan ko na yung vibe na sinasabi nila, 'di ba? Yung yung babae tahimik, tapos sabay passive lang siya. Tapos sabay hindi kanya kakausapin pag
hindi mo siya kinausap. So, ganun lang talaga yung babae. Basta ma-effective yan. I-try nyo kasi mag-numbers game para malaman nyo. Tapos yung unang alok is bembang. Promise, yung babae na yan, magiging submissive talaga yan. Kasi passive siya eh. Nag-submit siya sa iyo, di ba? Yun nga yung submission, di ba? Isasubmit niya yung katawan niya eh, no? Tsaka magsasubmit siya sa mission mo, which is survival lang din talaga. Ganun yung mangyayari dyan. So, yun. Kaya nga sinabi ko sa inyo, mag-focus kayo sa sarili nyo para maging attractive kayo. Ma-attract nyo yung overall. Hindi naman, kahit naman di necessarily na gawari, wala kang babaeng makuha kahit nag-numbers game ka na. So, ibang aspeto naman, na-attract mo, di ba? May pera ka, may bahay ka na sarili. Tapos may makakakain ka, 'di ba? Panalo pa rin naman yung ganun, 'di ba? Pero malabong mangyari 'yun pag attractive ka talaga. Nag-focus ka sa sarili. Hindi ka mazizero eh. Kaya nga hinahamon, 'di ba sa YouTube ko, 'di ba? Dito sa platform na 'to, sinabi ko na dati, kahit na mag-70 ako, magkakaroon pa rin ako. Sisigurado ko 'yan kasi selfish ako eh. Yung focus ko sa sarili ko eh. Which is attractive yan, di ba? Hindi mo dinidulot yung ano mo, yung sexual, yung masculinity mo. Hindi ka nagiging passive. Now, yung mga lalaki na nag-aantay ng mga ng choosing signals, wala namang kaso niyan kung nag-lead ka, di ba? Kuwari, binigyan ka ng choosing signals, tapos inalok mo sa gusto mo mangyari, masculine ka pa rin nun. Pero kung nag-adjust ka, kumari nilapitan mo yung babae dahil sa choosing signals, tapos nag-offer ka ng bembang, ayaw, gusto niya gumala or kumain sa labas, ikaw naman nag-adjust, ikaw ang passive nun. Kailangan kasi yung babae 2 beses ka pipiliin. Sinabi na ni Locario yun eh, walang kwenta yung choosing signals or mixed signals kasi nga kailangan piliin ka niya uli. Ibig sabihin, yung ililid mo siya sa papasok sa realidad mo, tsaka sa mga gusto mo mangyari or sa activity na gusto mo mangyari, di ba? So, kung wari, gusto mo bembang agad sa unang kita pa lang, so kailangan sumunod siya, piliin ka niya. Walang kwenta nga yung choosing signals eh, kasi nga, di ba, tinesting ko na ngayon sa trabaho, di ba, na 7 or 6 na yung ginanyan ko is magkaiba na agenda, hindi pumapayag. So, ibig sabihin, gusto nila sila masunod. So, ibig sabihin, ano lang ibig sabihin nun? Masculine yung babae, hindi in alignment sa'yo, di ba? Or hindi kanya talaga type, di ba? Kasi pag nakatagpo naman siya ng type niya, magiging feminine naman siya, magsasubmit siya automatically. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi nyo na kailangan isipin kung magustuhan ka pa ng babae. Kasi kung nagli-lead ka, pinapasok mo siya sa realidad mo by instructing her, ismatic, malalaman mo na gusto ka niya talaga kasi sumunod siya eh. Hindi mo na kailangan alamin yung red flag, green flag eh. Kasi lahat ng papasok sa realidad mo, magiging green flag yan. Kasi nga, susunod nga sa utos mo eh. Kaya nga, pansinin mo, copy-paste lang yung pag-approach ko. Hi, what's your name? Nice meeting you. My name is ganyan. You're sexy and cute. We should get together and fuck sometime, ganon. Or minsan tinatanong ko, taga saan ka dito? Oh, malapit lang ako dito, ganyan. Kunin mo number ko para magkita pa tayo, para magbembangan, di ba? Ganun lang gagawin mo. Magli-lead ka lang, mag-i-instruct ka lang sa kanya, tapos bahala na siya kung susunod siya. Kasi pag sumunod yung babae sa gusto mo mangyari, ismatic yan, automatic siya na gusto ko niya talaga. Kaya nga hindi ko na pinapansin yung mga nag-i-smile na babae, humahawak pa sa braso mo, balikat mo, di ba? Yung choosing signals means nothing yan. Wala talagang kwenta yan. Kasi kailangan piliin ka pa niya uli. Hindi yan guarantee kahit pa lumalapit yung umu-orbit. Attracted nga yung babae sa'yo dahil
umu-orbit yung babae sa'yo, di ba? Pero, hindi mo guarantee kung ano yung category niya. Either umu-orbit lang siya dahil curious, umu-orbit lang dahil friend lang yung turing sa'yo, umu-orbit dahil nakukyutan lang sa'yo physically pero ayaw ka bebangin, di ba? Ganun lang naman yun eh. So, hindi mo talaga masasabi lahat talaga kung ano, kailangan mo talaga mag-instruct. Actually, mahirap din talaga pagka ano eh, nasa relasyon ka. Kasi kung paano mo nakilala yung babae from the start, papanatiliin mo yun consistently. Kasi nga, bakit? Bakit gusto ng babae yung consistency? Kasi nga, passive nga sila, di ba? Hindi nila alam yung gusto nila sa buhay, wala silang direction, insecure sila. So, kailangan talaga nila ng gabay, di ba? Na kung inconsistent ka, walang gabay, di ba? Hindi ka nagli-lead, hindi ka magiging attractive sa babae. Sooner or later, magfe-fade yung babae. Kunwari, na-attract siya sa'yo dahil nagli-lead ka ng umpisa. Sabay biglang flip-flopper ka, di ba? Biglang nag-flip-flop ka, hindi ka na nagli-lead. Tapos, parang dati, once a week kayo magkita. Ngayon, naging twice a month na. Eh, wala na, di ba? Magfe-fade na yung babae nun. Kasi nga, inconsistent ka eh. Kasi parang nawawala yung direction niya, di ba? Kasi na, ikaw sana yung inaasahan niya, pero nawala ka. So again, parte pa rin yan sa pagiging masculinity mo. Hindi mo dinidilot yung masculinity mo pag nagle-lead ka, di ba? Hindi mo dinidilot yung masculinity mo. So, ganun yung mangyayari, di ba? Hindi mo dinidilot yung masculinity mo. Tsaka mas nagiging attractive ka. So, ilang minuto na to? 22. So, yan lang masishare ko sa inyo. Na huwag ka makipag-deal sa babaeng hindi ka gusto sexually. Kung ayaw ko mabembang ng babae, huwag mo na i-entertain yan kasi hindi ka niyan gusto. Diba? Tsaka, dinidilot mo yung masculinity mo kapag nakipag-deal ka pa sa kanya. Ibig sabihin, nag-a-adjust ka, diba? Nag-a-adjust ka sa masculinity mo. Ganyan yung mangyayari. So, paano? Yun lang. Peace.